Medyo paus pa yung boses ko pero gusto ko na ikwento sa inyo yung mga naganap dahil sumali tayo dun sa kakatapos lang na 2024 Boss Ironman Motorcycle Challenge Luzon Leg. Actually, first time kong sasali sa malayo ang endurance ride. At ito yung pagkakataon na makikita nyo na magmumotor ako ng big bike dahil madalas sigurado ako nakikita nyo yung Honda ADB 150 yung madalas nakikita nyo na ginagamit ko sa pagmumotor. Itong ipapakita ko sa inyo ay yung mga talagang naganap at mga totoong mga nangyayari sa mismong event ng Boss Ironman. Pero bago ang lahat, dahil alam ko na Honda ADB 150 lang yung madalas na ginagamit ko na nakikita nyo sa ating mga videos, ay pupunta tayo sa Biker Box Sukat para manghiram ng ating motor na gagamitin. Malapit lang naman yung bahay natin sa mismong Biker Box kaya binigyan tayo ng opportunity na magamit yung Aprilia Tuareg 660 na gagamitin natin para sa mismong event ng Boss Ironman. Siyempre, ang idol nating gulong ay 07. So ito yung gagamitin natin ngayong Boss Ironman. So narito tayo ngayon sa Biker Box Sukat. At pagkatapos nating makuha yung ating motor na gagamitin sa event, ay pumunta na agad tayo sa Subic at doon tayo nag-hotel. Tapos kinabukasan ay pumunta na tayo sa starting grid kung saan inayos natin yung mga kailangan gawin katulad ng scrutining ng ating mga motor. Nakarating na tayo sa scrutining ng 2024 Boss Ironman Luzon Leg. Ipapascrutining natin yung ating mga motor. Alright. At dahil nasa lane splitter category tayo, doon tayo pinapwesto doon sa mismong unahan. Kapag ka-take off time na, medyo malapit lang tayo at mauuna tayong sisibat. Mabilisan lang yung naging scrutining. Chinek yung registration natin, yung rider number natin, tapos chinek yung odo. Tapos inalam kung ano yung motor na gagamitin natin. Tapos nilagyan na tayo ng sticker na to. Tapos lane splitter tayo. So pagtapos natin magpa-scrutining ay pupunta na tayo sa area kung saan tayo papa-lane splitter. Ayan. Iiwan na natin yung motor natin dito. Lane splitter? LS lane splitter po? Dyan po. So dito tayo dito tayo po pwesto. Alright, so ito na yung ating So itong challenge na ito ay magmula sa Subic, pupunta ng Lingayen, tapos pupunta sa may Buknotan, tapos yung third checkpoint dun sa may Vigan City, sa may Plaza Burgos, pang-apat dun sa may Sanchez Mira. So hindi ako nagkakamali sa may Tuguegarao City, dun sa may provincial capital ng Cagayan, sa may Etchage, dun sa may Cargill Station, sa may gas station dun sa may Etchage, tapos pang-walo dun sa may Dipakulaw Rock Formation, at yung pang-siyam ay dun sa may Wiltec Cabanatuan. At pagkatapos nun mula Wiltec ay babalik naman ulit tayo papunta doon sa may Uni Oil Subic Bay. At hindi pa doon nagtatapos dahil mula doon sa may Uni Oil Subic Bay ay babalik na tayo doon sa may Subic Bay International Airport kung saan tayo nagsimula dahil doon din matatapos yung motorcycle challenge ng Boss Ironman. Pagkagising, agad na kaming pumunta sa grid. Buti na lang at may dalang sasakyan si Boss Greg. Kaya mula sa hotel kung saan kami nagpapahinga ay nagtungo na kami sa Subic International Airport para i-ready ang aming mga sarili at aming mga motor. At dahil ngayon lang natin nakuha yung Boss Ironman 2024 kit, ngayon ko lang ididikit yung sticker natin at ang ating number ay ang number 2639. We have Clifford Gabriel, Mr. Harrison Olarte from you will be able to join again and probably forgot. Oh, we'd like to acknowledge one of the riders also from Bikers Unlimited, Mr. Mark C. Peng.
Time check 9:10 na ng gabi at magsisimula na mag-take off itong 2024 Boss Ironman Motorcycle Challenge Luzon Leg. Nakapila na kami. Nakikita nyo kung ilang libo yung rider, mahigit 1,900 rider yung kasali. Kung mapapansin nyo, lahat po dito ay sabay-sabay na iikot papuntang norte. So sa mga madadaanan natin dyan, magmula doon sa may Alaminos hanggang doon sa mga taga norte, so kita-kits po tayo dyan at iikot tayo sa may Itchage, Isabela, tapos sa may Dipakulao. Ayan, naghihintay na lang tayo ng go signal. Lord, ipinagdadasal namin lahat na maging safe itong aming paglalakbay. Naway ma-enjoy po namin itong napakagandang North Luzon dito sa Pilipinas. At lahat po ng nag-register dito sa mismong Boss Ironman ay makatapos lahat. Lord, ilayo nyo po kami lahat. Ilayo nyo po kami sa aksidente at aberya. Maraming salamat po, Lord, sa pagkakataon na makakasali tayo dito sa Boss Ironman. Time check 9:25. Pinauna muna yung mga sasakyan. Bukod sa mga motorsiklo na nakikita nyo dito, may mga sasakyan din na sumali dito sa 2024 Boss Ironman. Hindi lang po mga big bike, meron din po tayo mga sasakyan. Ayan, lahat ng nakikita nyo pong yan ay kasali rin sa pag-ikot natin sa North Luzon. Pagtapos yan, tayo na po. Dahil tapos nang makadaan yung mga sasakyan, ay binuksan na yung starting line. So mga kasama ko ngayon sa ating tandem si Boss G. Boss G, ayan, ingat tayo, Boss G. Ano lang tayo, chill ride lang. Dahil may municipality tayong madadaanan, ay kailangan safe tayo, and of course yung mga local. So talagang kailangan natin na sumunod sa traffic. Hindi natin maiiwasan tumakbo na mabilis, pero in a moderate way. Ayan, dahil bukas na mga kapo, ay naghihintay na lang kami dito lahat-lahat. Boss G, God bless, God bless. Ingat tayo. Si Boss yan mauna sa atin dahil mas malakas ang ilaw niya, pero magpapatay tayo kapag may kasalubong. As usual, courtesy sa mga makakasalubong nating motorista at mga lokal na biyahero. At dahil magsisimula na tayo 9:30 eksakto, may mga umiikot na marshals ng Boss Ironman para ilagay yung ating take off time. So ayan, ito na yun, 9:30 eksakto. Thank you. Anong oras na? So ang take off time natin is 9:45. So bukas dapat 9:45 din tayo makarating. Pero hindi dapat tayo magmamadali. Pacing lang natin, sarili nating pacing. Hindi tayo kailangan makipagkarera. So ang first checkpoint natin ay sa Lingayen Provincial Capital. Mahigit kumulang mga 150 plus kilometers yung layo dito. So mag-i-start tayo dito sa may Subic International Airport na 24,133 kilometers. Ang galing ng busina ni Sir, oh. Ang kulit, oh, di ba? Oh. Lapit na dyan, Sir, ah. Lapit dyan. Yeah. Lapit ng busina ni Sir. Parang ito yung napapanood ko sa truck, ah. Yan na. God bless po sa aming lahat. 9:45 tomorrow, 9:45 dito dapat tayo. Thank you, Lord, for the opportunity. Ayun na, tinaas na nila yung ano. Ayun na, open na. Go, Boski. Ayun na, oh. Saya. Dito tayo dadaan. Wow, thank you. Honda to. Yun. God bless sa atin. Walang boss niya, ha. Nasa likod mo lang ako. Wala lang, wait lang. Wala ka, wag ka lalayo.
Ayan. Ayan o. Ayan. Nandito na tayo. Tingnan nyo yung mga nag-aabang. Go, Boss J. Sunod ako sa iyo, ha. Tingnan nyo yung mga nakasalub, naka-ano sa atin, oh. Op. Ito, nasa likod, boss. So, ilang kilometers tayo, boss? Ilang kilometers tayo? 100 plus. So mula dito ay kulang-kulang mga 2.5 oras papunta sa ating first checkpoint dun sa may Lingayen Capitol. Pagbigay pa lamang nila ng go signal dun sa may starting grid, halos lahat nakita ko ng mga rider medyo gigil at yung adrenaline level nila masyadong mataas, kaya hindi namin ito sinabayan dahil kapag ka na out of control mo yung adrenaline na tinatawag, lalong-lalo na kapag nakapagmotor kayo, mabawasan yung focus ninyo sa pagmamaneho ng motor. At dahil nasa loob pa rin tayo ng Subic Bay International Freeport Zone, ay kailangan natin sumunod sa batas trapiko. Hindi po tayo exempted sa tinatawag na first come, first must go. So kailangan pa rin natin huminto dahil nasa loob pa rin tayo ng Subic. Game. Wait lang, boss, wait lang. Okay na. Okay, boss. Built na. Kamusta yung intercom? Ayos. Cloud and clear. Alright, let's go. Pagbumotor natin paikot ng Pilipinas ay kakaiba yung tindig ng balahibo, yung experience pag take off namin ni Boss G. Di ba, Boss G? Para kami mga artista. Ayan, kalapapad, bigyan natin ng space yung mga mag-overtake. Dito tayo sa may gawing kanan. May mga motor kasing mag-overtake, so dito man tayo sa bandang right side. So ayan, nandyan sila sa left side. Hindi tayo maliligaw kapag hindi tayo naiwan ng mga yan. So magkakaalaman na yan bukas po ng pagsapit ng alas 8 hanggang alas 9 dahil lahat na po ng participant ay bugbog na sa biyahe. At ang game plan na ginawa namin, dahil hindi naman po ako solo tumakbo, meron po akong katandem, ay hindi muna kami babakbak, hindi kami magmamadali, dahil ang plano talaga namin pagdating dun sa may Ilocos Norte ay mga siguro estimate ko mga madaling araw dadaanan namin yung Patapat Viaduct. So ang plano, pagdating pa lang sa Norte, dun pa lang kami babakbak at magkakaroon ng fast facing na tinatawag, dahil bilang adventure rider madalas bumabiyahe din ako ng gabi at ang kalimitang nagiging kalaban nyo doon antok, lalong-lalo na kapag hindi po kayo sanay bumiyahe. Kaya ang game plan, hinahayaan lang po namin silang kung gusto nilang overtake, pa-overtake namin sila. Hindi ko sinabing hindi tayo nag-overtake dahil may mga iilang participant na mas mabagal pa sa amin. May mabibilis. Tingnan nyo yung mga taga-Subic, oh. Lahat nakaantay. Nag-aantay sa pagdaan natin. Nandito na tayo sa Olongapo City. Doon tayo dadaan sa may coastal area, pupunta sa may Alaminos dahil doon tayo sa may Lingayen Provincial Capital. Doon pa lang sa mismong starting grid kung sana laging sinasabi ng mga marshal na lahat ng yabang at pride ay iiwan nyo doon sa mismong starting grid. Bawal nyong dalhin kapag nagmomotor na kayo. Well, talagang totoo naman po yun dahil napakadaming participant na pwedeng mag-overtake sa inyo. So hayaan nyo lang, hinahayaan lang namin. Ayaw mag-overtake sa kanan, ha. Yan, ano tong arko na to? Region 3, Zambales, 1st District. Arko ng San Antonio. Yan, nandito na tayo. Dito tayo sa wow, ano na ba to? San Antonio. Ito na yung bayan ng San Antonio, Zambales. Tingnan nyo kung gaano kadami yung mga naghihintay dito. Ayan o, ayan o. Nakakakilabot dahil nag-aantay sila lahat dito. Yung mga participant na may kita 1,000, inaabangan nila yung pagdaan. May parte lang ng baku-baku dito. Ay, parang dito tayo.
Ayan, saan na ba to? Anong lugar na ba to? San Miguel. Ginagawang tulay dito. Ay. Hello. Let's go, let's go. Nandito na tayo sa Iba, Zambales. Yan, tatawid tayo ng tulay dito. Tingnan nyo yung tulay dito. Time check, 10:38 ng gabi. At nasa bridge na tayo ng parte ng Iba, Zambales. Ano, tara. Medyo challenging yung naging vlog natin dahil halos yung dinadaanan natin ay madidilim. Alam ko sa inyo na maboboring kayo dahil gusto nyo nakikita yung tanawin. Pero wala tayong choice dahil hindi naman sa nagmamadali, pero kailangan natin makapunta dun sa mismong mga checkpoint. At dahil dun ay naging tuloy-tuloy yung mga biyahe namin. Kaya pagdaan namin ng mga bayan-bayan at mga bawat probinsya, madilim pa. Ayan, nandito na tayo sa Butulan, Zambales. Oo. Ayun na yung munisipyo, Boss G. Teka lang boss ha. May overtake sa'yo. So yan, dito na tayo sa may Iba. Iba ba? Op. Ayan. Alright. Ayan, ang dami sumasalubong dito sa mga parte ng Iba, oh. Boss, teka lang ha. Time check, 11:18 ng gabi, Santa Cruz, Zambales na po. Ayan. So next, wala pa tayo sa first checkpoint. Let's go, Boss G. Kailangan natin magdahan-dahan. Opo, tandahan lang tayo dito dahil marami mga bystander na nanonood sa atin. Liliko ba dyan, boss? Ayan, oh. Oh, grabe, sharp left nga yun, oh. Grabe. Let's go. Dito na tayo sa Lingayen. Doon, umpisa. Yan, ito na yung checkpoint number 1. Provincial Capital of Pangasinan. Okay. Yeah. Oo. Alright. Time check, 12:37 bago natin narating ang first checkpoint. Yan, dito tayo. Ayun, oh, may wheel tick dito. Oh, di ba? So ayan, medyo maraming mga tao dito. Ayan, medyo nagkukos ng delay dahil magpapapirma tayo ng passport natin. Basta likod mo lang ako. Saan magpapapirma? Dami, oh, dami nakaabang dito sa mismo provincial capital na Pangasinan. Asan? Sige. Saan magpapapirma? Dito tayo. Ay. Okay na po. Okay na po. Thank you. Tara. So time check. Going to second point, 12:45.
Tapat mismo ng provincial capital ng Lingayen, Pangasinan. Ito. Tapos na tayo sa first checkpoint. Dito na ako sa motor. Pagkatapos ng first checkpoint, kulang-kulang 98 kilometers, 1 hour and 47 minutes bago natin marating yung Buknotan Farm Agriculture. So yun sa may La Union. So let's go. ETA natin doon 2:30 ng umaga. Let's go mga kapo. Binibigyan ko lang kayo ng update kung nasaan na tayo. Let's go, let's go, let's go. Ayun o. Ayun o. Time check 12:58. At hindi ko na alam kung nasaan tayo. Nandito na tayo sa Bunuan. Ayan. Magmamotor pa rin tayo para sa ating second checkpoint doon sa Buknotan. Boss, malayo ako ha. Time check 1:17. Nandito na tayo sa sentro ng Agoo, La Union. Ito yung simbahan nila. Ayun o. Alright, ito yung mismong central town ng Agoo. So proceed na tayo. 49 minutes, 44 kilometers. Second checkpoint na tayo sa may Buknotan. In 2 minutes, ayan, dadating na tayo sa second checkpoint dito sa may Buknotan, La Union. Ito na po yun mga kapo. Saan yan? Dito. Ayan, dito tayo sa Buknotan. Alright, dito. Let's go. Time check 1:46 AM. Ito po. Okay na po. Thank you. Okay, second checkpoint done. Tapos natin dito sa second checkpoint, punta na tayo sa ating third checkpoint. Let's go, let's go. Ayaw mag-proceed ah. Okay boss, una. Pagtapos ng checkpoint doon sa may Buknotan ay magmumotor tayo ng 2 oras papunta doon sa may third checkpoint natin. Let's go mga kapo, 2 hours pa to. Maintain lang tayo talaga dito ng 100, 120 para safe pa rin tayo. Nandito na tayo sa Arco ng Ilocos Sur. Time check 2:19 ng umaga. Proceed na tayo sa third checkpoint. Hindi na tayo ihito dyan para magpa-picture. Let's go, let's go, let's go. Time check 2:38. Nandito na tayo sa Candon. Oh yan, nandito na tayo. 1 oras na lang o 60 kilometers yung third checkpoint natin. Estimated arrival natin doon sa third checkpoint is 3:38 ng umaga, 3:08 ng madaling araw. At ito na yung Old Banawang Bridge, pero ito na yung bagong tulay dahil wala na yung lumang tulay dito sa may yan. Ito na, dinadaanan na natin mga kapo. Tignan nyo yung tulay na to oh. Ang haba, di ba? Yo boy. Yan, so tara. 14 minutes na lang, nandun na tayo sa ating third checkpoint. Time check 3:13. At nandito na tayo sa Vigan, Ilocos Sur. Ayan. Alright, 3 minutes na lang bago ang ating third checkpoint dito sa may Plaza Burgos. Ayan na, 900 meters. Arriving na tayo. Tingnan nyo. Ito na.
Alright. Ito na yun. 600 meters. Wow. Yes, nandito na tayo sa Bigan. Ayun na naman yung ano, busin na ng isa. Oo nga, sasaktuhan. Ay, yung ano, Dominar. Ito. Wow, ito yung Bigan. Okay, next checkpoint is Sanchez Mira. Okay. So ito na yung Plaza Burgos. At magpapastamp ulit tayo para after nito ay let's go na. Boss, likod mo ako para wala nang O sige. Okay, 3:50 na ng madaling araw. Narating na natin yung pangatlong checkpoint dito sa may Vigan City sa Plaza Burgos. Katulad pa rin ng dati, papastamp natin yung ating tinatawag dito, passport. So after nito, Sanchez Mira na. Okay, for attendance, third checkpoint. Thank you. Salamat. So next, Sanchez Mira na tayo. Pagkatapos natin magpapirma dito sa Plaza Burgos, magpapagas muna tayo dahil ayan, rekta na tayo papuntang Sanchez Mira at kulang-kulang 224 kilometers. 4 hours na motor to, kaya magpapagas na tayo. Hahanap lang kami ni Boss G dito ng gasoline station para tuloy-tuloy na. Well, ganito talaga magiging sitwasyon kapag sasali kayo din sa Boss Ironman. Kailangan nyong planuhin yung ruta kung saan kayo magpapagas. Tulad ko, uy, Diyos ko Lord, ano tayong nadaan ng aksidente. Ayan isa po, ito po, ayan sa YouTube tayo wait lang isa, ayan po, ito, teka lang, hati na kayo pag ito naubos, magtitira ko ayan, ito po, ayan, salamat po salamat sa YouTube, ayan, ayan, ito po, ayan, sa'yo, thank you po salamat. At marami. Uy, anong lugar na to? Santo Domingo, Ilocos Sur. Salamat po, ayan, mga taga Petron. Maraming salamat sir. Sir, thank you po. Kay Sir Edison. Ayan, salamat po, thank you. YouTube po ako sa YouTube. Thank you po. Ayan, si Sir Ayan. Teka kaya. Teka pa. Okay na yan kuya. Doon na direkta na. Thank you. Ay, ano mo kaya? Ituloy doon. Yan na. Okay na. Si Boss G naman. Maganda tong Petro na napunta natin kasi walang tao Yan. Thank you po. Salamat po. Let's go, Boss G. Game, Boss G. Okay. Okay, 4 hours. 217 kilometers ETA, 7:30 AM. Let's go. Tara na, medyo malayo-layo pa tong biyahe na to. Nakakatuwa dahil maraming mga mamamayan na kahit mapuyat sa kakahintay na dumaan yung mga participant ng Boss Ironman 2020 Luzon Leg ay nagpupuyat sila, makahingilan ng picture, makahingilan ng sticker, makapagpa-picture man lang. Kahit hindi vlogger, hinihingan nila ng sticker. At nakakatuwa dahil nagpupuyat talaga sila. At katulad nito, ang oras ngayon ay 3:40 na ng madaling araw.
gising pa sila. So ayan, babakbak na tayo. So ipagpapatuloy na natin yung ating pagmumotor. Next checkpoint, kita-kits po tayo doon sa may Sanchez Mira, Cagayan. Let's go. Ito yung talaga nakaka-challenge sa ginagawa nating Boss Ironman eh. May mga nakakasabay tayo, mga sasakyan. Kailangan natin pairalin lahat ng senses natin, pati ang common sense. Alas 4 na halos ng madaling araw, pero nagbomotor pa rin kami dito sa kalsada. Suma total 1,400 na kilometrahe yung kailangan namin takbuhin. Hindi ko na alam kung nakakailang kilometer na tayo, pero okay lang dahil nasa Viga na tayo. Pagdating natin sa Sanchez Mira, halos nasa tuktok na tayo. Ito yung mga kaganapan sa ginagawa nating Boss Ironman. Ayan, may mga pulis din dito na nagbabantay. At ang napansin ko dito ay lahat ng mga munisipalidad na madadaanan ng rutang Boss Ironman Luzon ay naka-coordinate lahat sa pulisya, sa medical, sa mga ambulansya. Ganito pala ang pakiramdam ulit tumakbo sa isa sa mga prestige na endurance sa Pilipinas. Ito yung Boss Ironman. Time check, 4:06 ng madaling araw. Ito na yung arko ng Ilocos Norte. Welcome to Ilocos Norte. So tara. Diretso na natin to. Tingnan nyo, ganda ng arko. Pinaganda lalo nila. Estimated time natin sa may Sanchez Mira is 7:30 ng umaga. 3.5 hours pa rin. And may nalalabi pang 185 kilometers. So let's go, tara na. 4:47 ng madaling araw. At nandito na tayo sa bayan. Ayan, ito na yung bayan ng Balay. Yan, sa Telepasukin, Ilocos Norte. Time check, 5 o'clock ng umaga. At nandito na tayo sa may bardang Bangi, kung saan makikita natin itong Cape Boyador Lighthouse sa Ilocos Norte. Ayan, nandito tayo dumadaan sa coastal area ng parte ng Ilocos Norte. At kulang-kulang 1 hour and 56 minutes pa bago natin marating yung susunod na checkpoint. Time check, 5:09 ng madaling araw. Nandito na tayo. Ayan na yung arko ng Bangi Windmill. Tignan nyo. Wow, ito yung arko nya. Wow, ang lupit na. Dito na tayo sa Bangi, Ilocos Norte. 1 hour and 42 minutes na lang. Nandun na tayo sa Sanchez Mira. Kulang-kulang 48 kilometers pa. Kanina ang ETA natin ay 7:36. Ngayon ay 6:52 na ng umaga. So possible pa mabawasan to. Dahil ayan, puro rektahan naman to. At nakakatuwa. Yan o. Wow, ganda talaga. Yung mga ganitong pagkakataon kasi kapag sasabak din kayo at kung kaya nyo naman ituloy yung biyahe, ay sinasuggest ko na birahin nyo na dahil kapag medyo madaling, dahil kapag madaling araw pa lang po ay wala pa masyadong mga motorista, wala pa mga aso, wala pa mga tricycle, solong-solo pa natin, kaya medyo nababawasan yung ETA natin. Kung kanina ay 7:30, ngayon 6:53, yung 30 minutes differential yun, at possible pang madagdagan. So tara, sharp. To, grabe yung liko nito, sharp curve ayun grabe kakaiba yung sharp curve na to. So ang isa sa mga ginagamit naming pamamaraan para malaman kung may liko ay nakaplantilla na sa Google Maps yung mga checkpoints. Nakikita namin sa mapa yung mga kurbadahan tulad nito. Alas 5 na ng madaling araw mga kapo, at maya maya ay sisikat na si Haring Araw. Kaya tara, medyo magpapaspas tayo ng konti para maiwasan yung daloy ng trapiko dahil bayan-bayan na dun sa may Cagayan. So yan na, nandito na tayo sa arko ng Pagudpud. Hindi na. Daanan natin ang Pagudpud. Kulang-kulang 1 hour and 15 minutes na lang
Nasa Sanchez Mira na tayo. Ay putik yan. Ito na yung mga kurbadahan ng Cagayan. Oh no, putik pa. Medyo nagbabagal tayo sa rutang dinadaanan natin dahil medyo ayan, bumubuhos na yung ambon. Pero sana wag to magtuloy-tuloy para maganda yung takbuhan natin. Time check 5:34 ng umaga. 50 minutes na lang, doon na tayo sa Sanchez Mira, Boss G. Let's go. Hitiin natin 6:23 ng umaga. Na-adjust na naman okay, game ganun talaga. Kasi dito sa probinsya ay wala tayong problema sa daloy ng trapiko. Magkakaroon lang tayo ng pagbibigat ng trapiko kapag nandun na tayo sa bayan-bayan, lalo na dun sa may Tugigaraw. Kaya ang plano, babakbakin namin dito hanggang makalagpas sa Tugigaraw, dahil alam nyo naman pagdating dun sa may Tugigaraw kung saan ang sentro ng Cagayan, napaka traffic dyan mga kapo. Kaya yun ang target namin. Nagpas kalahati na yun dahil pagdating natin dito sa may Sanchez Mira, nasa kalahati na po kami. Ito na yung Patapat Viaduct mga kapo. Time check 5:35 at nandito tayo ngayon sa Patapat Viaduct. Wow, wala tayong makita, Boss G. Tayo lang ang bumabang. Meron doon isa. Ayun, may mga sasakyan din pala. Wow, din mo 5:30 ng umaga, nasa Patapat Viaduct na. Ito na yun mga kapo. Yung nakikita nyo, kung naalala nyo nung gumawa ako ng commercial sa Freedcon kasama ko si Unico, ito yun mga kapo. Kung hindi nyo napapanood, sige, ipi-play ko. Kapo, dito na tayo sa Patapat Viaduct ko. Okay, tabi ka muna. Okay. Kapo, ang dahil na ng biyahe natin. Nakakantok. Tara, music sharing tayo. Okay, sige. Welcome to Use Freecom product. Turn on share. Sa bawat biyahe na aming ginagawa, hindi maiiwasang kami ay mabagot. Kaya madalas, magkausap kami ni Kapo habang nasa biyahe. Sa haba ba naman ng aming minomotor, Mapa Luzon, Visayas, halos Mindanao na nga lang ang kulang. Isa sa maaasahan ng mga rider itong Freedcon, nakakapag-usap kami kahit babaran sa biyahe. Hindi lang kami basta nakakapag-usap ni Kapo Unico, nakakapag-sound trip pa kami ng sabay dahil sa music sharing. Para sa malayo ang biyahe at rock and roll na samahan. At para sa walang katapos ang usapan at malalayong lugar na pupuntahan, mag-Freedcon music sharing. Pagdating natin doon sa may Patapat Viaduct ay wala talaga. Halos madilim yung mga dinadaanan natin at hindi ko alam kung mag-i-enjoy kayo sa mga papanoorin nyo, pero ito talaga yung mga totoong kaganapan sa naging Boss Ironman 2024. Time check 6:30 ng umaga, nandito na tayo sa Sanchez Mira. Okay po. Ito na, Papa Yol. Ito po. Ito po. Okay na po. Apo, thank you. Okay na po.
Pagkalipas ng halos 3 checkpoint mula dun sa may Subic, nadaanan natin yung checkpoint sa may Lingayen, dun sa may Buknotan, tapos sa may Plaza Burgos, hanggang narating natin yung Sanchez Mira. Lahat ng mga checkpoints ay may mga kape, may mga tubig, may mga itlog, may mga saba na para sa mga participant upang kung sakaling nagugutom sila, pagka medyo inaantok, may kape. Dahil may gas station dito sa Sanchez Mira sa 4th checkpoint, ay minabuti na din namin magpapultang pareho ni Boss G para mamaya diretso na lang yung takbuhan namin. Chinek ko na rin yung mga gamit natin at nagpalit ako ng ating battery ng GoPro para mamaya ay battery full ulit tayo. At dahil nakaramdam tayo ng konting gutom, nag-banana gaming muna tayo. Effective to kasi mabilis makabusog at magaan pa sa tiyan. Pagkatapos doon sa may Sanchez Mira ay pupunta na tayo sa susunod na checkpoint doon sa may Cagayan na provincial capital doon sa may Tuguegarao City. So yan, 3 oras ang mamotorin natin, kulang-kulang 158 kilometers. ATA natin ay 9:30 ng umaga. So yan, ito yung itsura ng mga kalsadahan. Hindi man tayo makapagpalipad dito ng drone, pero ito, papakita ko na lang sa inyo. Wow, nandito na tayo sa Pamplona, Cagayan. Ito. Na 140. Oo. At dahil mag-aalas 7 ng umaga, to be exact 6:52 na po ng umaga, tignan nyo yung mga nakikita nating tanawin, mga kapo. Wow, ito yung makikita nyong kalsadahan dito sa probinsya ng Cagayan. 2.5 oras na lang nandun na po tayo sa Cagayan Provincial Capital dyan sa may Tuguegarao City. Tignan nyo yung kalsada dito, mga kapo. Napakaganda, diretsyon-diretso. Ganda. Wow. Kahit wala pa tayong tulog, wala pa kaming tulog ni Boss G, ay biglang nawala ang pagod ko kasi tingnan nyo yung mga dinadaanan natin, napapaligiran ng mga lunti ang taniman ng palay. Tapos tingnan nyo, idagdag nyo pa yung kalsada na ayan, diretso at asfaltado. Grabe, maintain lang yung takbo namin dito dahil hindi naman po tayo nakikipagkarera. Kahit ganun pa man yung takbuhan ay pinapakita ko sa inyo dahil baka magulat kayo na nakikita nyo si Capo na adventure rider, ini-enjoy yung kalsada. Ito naman yung other side ni Capo dahil gusto kong ipakita sa inyo kung ano yung totoong kaganapan kung bakit maraming sumasali sa Boss Ironman. Hindi naman nito karera pero kailangan natin matapos yung challenge. Pwede nyo po itong tapusin ng mabilis at safe sa sarili nyong pamamaraan. Katulad ng ginagawa ko, kahit na nagpapatakbo po tayo ng 100 plus mahigit, aware pa rin po tayo sa ating likod kung sakaling may gustong umovertake at aware din po tayo dun sa ating harap kung sakaling may mga tumatawid na aso, mga tricycle at kung ano-ano pa man. So kailangan yung maging responsible rider kung sakaling magmamabilis din po kayo. So hindi dapat puro bilis lang. Hindi po kasi kailangan na mabilis po kayo all throughout ng mismong challenge. Time check 7:12. Nandito na tayo sa boundary. So ito na yung papunta ng Tuguegarao City. Eksaktong 2 oras na lang, nandun na tayo sa Kapitolyo ng Cagayan. Let's go. Ano yan? Off-road? Off-road ba yan? Go slow. Ano meron? Ito na yung Buntun Bridge, oh. Wow, narating din natin. Time check 7:35.
Ibig sabihin 35 kilometer. Yes, 35 kilometer na lang yung layo natin sa Apari. Ito na yung Bunton Bridge mga kapo. Tingnan nyo, pakaganda. Tapos itong Bunton Bridge, ang dinadaluyan ng ng itong tulay na ito, ito yung tinatawag nilang Cagayan River. Yan, isa sa pinakamalaking ilog sa buong Pilipinas. Tingnan nyo yung Bunton Bridge, oh. Wow. So malapit na tayo sa Apari kung pupunta tayo, pero dahil Patugigaraw tayo, dito tayo sa kakanan. Ngayon pagka punta tayo ng Apari, yes po, kanan. Pag pupunta tayo ng Apari, dito din. Yan, oh. Ooh, galing. It feels good to be back mga kapo. Ang tagal kong hindi na bisita. Dadaanan ko muna to Paapari at saka Tugigaraw, pero sa susunod na mga buwan, kapag nagkaroon tayo ng pagkakataon, magbablog tayo dito, lalong lalo na sa Apari at Santa Ana, Cagayan. Thank you po mga sir. Time check 7:44 at nandito na tayo sa, ewan ko nasaan na ba tayo. Ayan, nagpa-fog mo ngayon mga kapo. Wow, ang lakas. Grabe, yung nagpapag, Boss G. Ang lamig. Nakaangat, magpapag eh. Hindi ko makita. Buti na lang dilaw ilaw natin. Wow. Ayun oh, nakikita nyo yung dilaw na yan? Nakikita nyo ba yung dilaw na yan? Baka si Boss Ronald yan ng Memory PH. Ayan oh. Overtake. Sige boss. Overtakean mo yan. Overtakean mo yung dilaw. Oh. Ayan oh. Lagpas. Time check 8:21 ng umaga. At 5 kilometers na lang ay nasa Kapitolyo na tayo ng Cagayan doon sa may Tugigaraw City. So ito na yung ating pang-limang checkpoint. Tapos dito na rin kami magpapahinga ni Boss G. Maghahanap kami at kakain kami ng pansit patil patong. Dahil alam nyo naman na pag sinabing Tugigaraw City ay ito yung kanilang specialty. At dahil hindi pa nakakakain daw ng pansit patil patong si Boss G. Tama ba Boss G? Hindi ka pa nakakakain? So yan, papatikman natin si Boss G ng pansit patil patong. At para bigyan siya ng idea, ang pansit patil patong ay sumasarap kapag maraming sibuyas. Alam ng mga Ilocano yan, lalo na pag pansit patil patong. Grabe to, lalo na nandito tayo sa Tugigaraw. Legit na pansit patil patong to Boss G. Ito na. Ayan, dito na tayo sa wakas. Thank you Lord. Checkpoint number 5 Wakali. This okay, lalilito yung mga oo, 4 minutes na lang Boss G. Wala pa po kaming tulog ni Boss G ay nakarating na tayo dito sa checkpoint number 5 dito sa Central Capital ng Cagayan. Ito po yung Tugigaraw City. Maraming salamat Lord. Checkpoint number 5, tatlo na lang. Woo! Welcome to Cagayan Provincial Capital. Wow. So yan, pa-check muna tayo. Hindi
Hindi ko muna papatayin. Apo. Yung mga nasa gilid po, tumabi lang po na konti. Okay lang po lumipat dito kung mainit. Apo. Pero wag ko kayo masyadong sumagad para hindi kayo masabit. Thank you. Kain muna tayo ng pansit batil patong. Yan. Salamat po. Pagkatapos ng checkpoint number 5 ay magpapahinga muna kami. Saan po ang exit? Exit dito. Dito na tayo. Lodge! Bisan muna. Pag ano? Dito. Thank you. Dahil anong oras na rin ay maghanap muna kami ni Boss G ng makakain. Ayan, to. Masiteria, dito tayo. May batil batong? Ayan, kain muna tayo dito. Kakain muna tayo dito dahil nagugutom na kami. Pagkatapos natin magpapirma at magpatatak ng ating passport doon sa ika-5 checkpoint, napagpasyahan naming mag-food trip muna dahil nasa Tuguegarao City na rin kami. Oo nga pala mga kapo, kapag nasa Tuguegarao City kayo, wag niyong palalagpasin na hindi matikman yung tinatawag nilang pansit batil patong. Ito kasi yung isa sa mga pinakasikat at talagang masasabi kong authentic na pagkain kapag nasa Tuguegarao City kayo. Dahil wala pa kaming kain, yan. Duman kami dito sa Tabaw. Ano? Yung ano nila dito. Pepe. So, yung takbo natin, normal lang pala talaga yun. Dapat pala pag endurance, ano din, modular. Oo. Para makasubong ka, no? Pagkatapos namin kumain ng mabilisan ni Boss G, dahil nasa Tuguegarao na din kami, ay pinatikip ko kay Boss G yung pansit batil patong. Ipagpapatuloy na namin yung aming pagmumotor papunta sa ika-6 na checkpoint dun sa may Etchage. So let's go mga kapo. 2 hours and 30 minutes. Time check 9:34 ng umaga. Dito yan. Ayan, dito tayo, kakaliwa daw tayo dito sa bypass road ng Kabagan. Ayan oh. Go Boss G. Wow, nandito na tayo sa Kabagan. Itong Kabagan ay may specialty na pansit din. Kung tawagin nila ay pansit Kabagan. So malaki ang pagkakaiba nito doon sa may pansit batil patong kung matitikman ninyo. Time check 10:14 ng umaga. At hindi ko alam kung nasa na tayo. Walang, hindi ako maka-overtake eh. Mahirap na. Alright, all clear. Alright, nandito na tayo sa City of Ilagan, Cagayan. Time check 10:27 ng umaga. Alright, isang oras na lang, nandun na tayo sa Etchage, Isabela. Kulang-kulang 52 kilometers. Let's go. Nasa Nagilian na tayo. Ayan, time check 10:36. Nasa Nagilian na tayo. Wala nang isang oras. 6 checkpoint na tayo. Tapos yung pinaka-inaabangan natin yung
coastal road ng Dinadjawan dun sa may rock formation nila. Medyo naghahabol tayo dahil kumonsumo tayo ng halos mahigit kalahating oras dahil kumain tayo ng mabilisan. Breakfast at tsaka lunch na po yun. Parehas tayo kumain ng pansit batil patong dun sa may Tugigaraw. Kaya ito, medyo nagpapaspas tayo ng kaunti. Time check 11:23. Ito na, welcome to Echage, Queen Town of Isabela. Thank you. Ito na, slow down, checkpoint number 5 dito. Asan na? Asan? Okay. Ito. Ito. Ito na, checkpoint number 6. Opo, okay na po. Ito na, Dinadjawan na. Tapos Wiltec, Lintec. Excuse me po. Tara na. Pagkatapos natin doon sa may Echage checkpoint ay dediretso na tayo sa ating pang-pitong checkpoint doon sa may Dinadjawan rock formation. So let's go mga kapo. Hindi ko na alam kung nasa na tayo specifically, pero ang ganda ng kalsada. Grabe. Wow. First time kong dadaanan tong ruta na to. Galing sa may Echage papuntang Dinadjawan. The best. Pasada, diretso. Wow. Oh, ganda ng kalsada, Boss J. Tingnan nyo yung kalsada, oh. Paakyat. Grabe, oh. Tingnan mo, umakyat yung kalsada at doon sa may bundok. Grabe, hindi ko na alam kung nasaan tayo. Bakit nga, Boss G? Bakit nga? Ay, pagkain. Wow, nakakatuwa naman. Sorry po, hindi na namin kayo mahintuan, pero nakakatuwa yung mga tao dahil ilang oras na kami nagmumotor. May pagkain silang nakahanda para sa mga nagugutom, sa mga rider. Grabe talaga. Ayan, tumitindig yung balahibo ko dito. At hindi ako pwede magkamali. Nasa Quirino na tayo. Ito yun. Wow, ito yun, oh. Ito yung nadaanan ko. Tingnan nyo yung mga, yun yung kalsadahan. Kaliwat kanan yung bundok. Grabe. Ang lupit, Boss G. Wow. Ang ganda. Nandito na tayo sa Abag Bridge. Ang ganda mga kapo. Tignan nyo,
Nagmo-motor tayo sa napakagandang woo! Ay! Wow! Ang ganda talaga dito sa Quirino. Grabe. At ang isa sa mga unique na katangian na masasabi natin na nasa Quirino tayo, lahat ng mga bundok na nakikita ninyo kahit sa taas, taniman po yan lahat ng mais. Tignan nyo. Boom! Ang lupit. Kaliwat kanan ng taniman ng mais dito. Dati ko itong nabisita pero tignan nyo, ayan crop season na. Tulad ng mga ibang checkpoint, pagkatapos natin patatakan yung ating passport, na katibayan nanggaling tayo sa mismong checkpoint ng Etchage Isabela, dumiretso na tayo papunta dun sa susunod na checkpoint, dun sa may rock formation ng Dipakulaw, Aurora. At doon, pinagdaanan na namin yung mga lintik na kurbadahan mula dun sa may nagtipunan hanggang dun sa may ibaba ng Dipakulaw. Grabe yung mga kurbada dito. Mula dito sa may Quirino, pababa ng Dipakulaw. Grabe yung mga kurbadahan. Halos isang oras namin gagawin to. Halos isang oras namin pa itong halos isang oras pa namin itong gagawin dito. Yan, nakakatakot yung gilid. Bangin na yan mga kapo. Kung makikita nyo yung mga kurbadahan sa mapang nakikita ko, grabe. Yan nyo. Wow. Grabe. 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 Wow. Lahat ng mga rider hindi makapagpabilis dito. Grabe yung mga kurba. Puro 2 tsaka 3 na gear lang ang nagagamit namin dito. Naka 3 lang din ako. Ayan. Doon nadaanan namin yung halos hindi natatapos na mga kurbadahan, yung tipong mga likuan na hindi halos natatapos. Nung una nag-e-enjoy pa kami dahil mga rider, dyan talaga nag-e-enjoy sa mga twisties road. Pero nung tumagal na halos mahigit 2 oras na kami nagmomotor, na halos hindi na uubos yung kurbadaan, talagang napapagod na kami at talagang hindi namin alam kung hanggang kailan ito matatapos. Grabe! Grabe yung kurbada. Ano ba to? May ano ba to? Wala nang katapusan. Oh. Grabe. Meron pa, ayan pa. Mga kurbada. Oo. Grabe naman kasi mga kurbada. Ito, game. Ano ba to? Grabe. Ilang oras pa? 1 kalahati. Grabe yung kurbada dito. Mahigit 1 oras na kami kumukurba dito at meron pang 1 kalahating oras pang natitira. Ano, Boss J? Ayun na ulit. Ayun na, back to the right, back to the left. Woo! Ay, grabe to. Grabe. Nawawala yung pagod namin sa ganitong mga kurbada, Ano, Boss J? Oo, kakapigil. Kailangan engine brake, tamang lean.
Back to the left. Woo! Tipong patapos ka na, ay pinagod ka pa. Ay, grabe ang init. Medyo mag-water break muna tayo pagka checkpoint number 7. Oh. Ayun na boss, yung ano, rock formation, oh. Baka somewhere dyan. Intercom? Alin? Ay. Wow, dito siguro yan. Wow. Medyo may ginaayos pala yung lugar na to. Pero ayan, oh. Tingnan nyo yung tanawid. Ayan yun boss, yan yun. Yan na. Ito na, sa wakas ang ating pang 7 checkpoint. Thank you Lord. Time check 1:40 ng hapon. Thank you Lord. Dalawa na lang. So, pagkatapos ulit natin magpapirma ng ating passport sa ikapitong checkpoint ay ipagpapatuloy na natin ang ating pagmumotor. Papunta tayo ngayon sa Big Bike, Cabanatuan. Ayan, ito naging landmark natin mga kapon. Dadaanan na rin natin to nung minsan na pumunta tayo sa Quirino. Grabe no, nire-renovate yung parte ng Ampere Beach dito. Tingnan nyo yung klase ng linaw ng dagat. So tara, tayo pumasok ng pin natin dahil wala masyadong signal dito. So sige Boss G, unahan mo na ulit. Let's go. Ay, grabe. May mga merienda sa mga every checkpoint. Oh, wow. Ganda ng tanawin, oh. Wow. Tignan nyo naman, nakakawala ng pagod yung mga bagong tanim ng palay dito. Wow. Ang ganda ng daan, ano? Ay, sarap. Woo! Medyo nag-iipon tayo ng lakas eh. Kaya ayan. Grabe nga no, diba? Ay, ayan oh, parte ng Maria Aurora na tayo. Grabe.
Ayan na, welcome to Cabanatuan. Second to the last checkpoint dito sa may Wiltec. Nandito na tayo sa may Cabanatuan at pupunta pa tayo sa Wiltec. Ito na, Wiltec. Ay, Lord. Grabe. Grabe, pagod. Ikot lang po, ikot lang. Ikot po, diretso po, diretso. Maraming salamat po, Truck Drivers Philippines, sa suporta sa 2024 Boss Iron. Yun, merienda tayo, boss. Tayo rin. Ay, Diyos ko Lord, salamat po. Isang checkpoint na lang at matatapos na to. Pero ang nakakatuwa, pagpunta namin sa mismong checkpoint, dun sa may Wiltec Cabanatuan, grabe, nakakain tayo ng buffet. May free buffet po doon, lahat, kahit anong gusto nyong kainin, may longganisa, may itlog, may garlic rice. So, napakalupit ng checkpoint dun sa may Wiltec Cabanatuan na talagang nagulat ako dahil pwede kayong magpamasahe doon habang nagpapahinga kayo. Time check, 4:40 ng hapon at ito na yung last checkpoint dito sa may Cabanatuan. Ito yung Wiltec Complex. Tapos doon na tayo pupunta sa Uni-Oil Subic Bay. Ayon sa mapa, 2 hours magiging biyahe namin. At syempre, dahil yun na yung isa sa mga huling mga checkpoint, pabalik sa may Subic, ay nagpagas muna tayo dahil alam ko, ine-expect ko na napapasok tayo ng expressway. Kaya minabuti na natin na magpagas para sigurado tayo na hindi tayo mauubusan. Dahil mula sa Cabanatuan City ay magmumotor tayo papuntang Subic Bay. Time check, 4:38. 2 hours. Sige po, dyan lang po tayo lumabas. Go, go. Lord, guide us, please. Dito na tayo sa expressway. Ito na yung pahinga namin pagkatapos namin pagdaanan yung kagabi, yung mga kurbadahan, yung hirap at pagod. Ito na yung pinaka-perks. Nakapahinga kami ngayon sa expressway. Yung mga oras na binabaybay natin yung Cabanatuan hanggang Subic kung saan dumaan tayo sa expressway, akala ko nga doon na tayo makakapagpahinga dahil expressway na yun at tuloy-tuloy. Yun pa pala yung magbibigay sa atin ng antok dahil halos 100 kilometro yung momotorin pa natin. At dahil medyo nangangalay na itong kamay natin, meron ako natuklasan dito sa bike na pinahiram sa atin, biker box. So itong Aprilia Tuareg na 660 ay may cruise control. Hindi na natin kailangan pigain yung manibela at kusa na siyang tatakbo. Ayan, naka-maintain siya ngayon ng 109. Pwede natin bawasan kung gusto natin magbagal, kaya tingnan nyo, babawas ng numero. Pwede naman tayo magdagdag dito sa may dito naman sa kaliwang nandito sa kaliwa yung controller niyan. Itong button na yan. Pwede tayo magmabilis, tingnan nyo. Mag-add ako ng tatlo. Kung saan nagdadagdag yung ating speedometer ng ating motor, tignan nyo, ang galing mo. Hindi tayo pumipiga. So ito yung ginamit natin. Kaya maraming salamat po sa biker box sa pagpapahiram sa akin itong Aprilia Tuareg 660. Ang lupit, oh. Ang sakit na ng mga kamay namin ni Boss G. Tapos ito na. At dahil may speed limit dito sa expressway ay pinakita ko lang kung paano gumagana yung cruise control. Ay bababa na natin sa maintaining natin na 100. Usa siyang magbababa. Ayan, diba? Bumababa siya 107. Hindi na natin kailangan pigain to. Sobrang sakit na nito. Ang sakit na ng mga kamay namin dahil grabe yung mga kurbadahan dun sa may Dinadjawan. Dun sa pinakahuling checkpoint, dun sa may Uni-Oil Subic Bay, hindi na natin pinatatakan yung mga passport natin. Tapos pinadiretso na tayo agad dun sa may Subic Bay International Airport.
Yan, nandito na tayo. Airport na Ha? Congrats. Sige po. Thank you. Hi, no need to stop na daw. Yan, diretso na daw tayo. Ayan. Tara. Diretso na tayo. Sa mga oras na ito, ilang minuto na lang ay matatapos na yung challenge natin. So, mixed emotions to dahil sa kabila ng mga dadaanan nating mga aksidente, sa kabila ng mga nakita nating mga salpukan, we are so blessed na we are safe and we are complete at patawid na tayo sa pinaka-finish line. Konting pihit na lang ay nandun na tayo sa finish line. Ito na yun mga kapo. Maraming salamat Lord sa pagprotekta nyo sa akin sa buong pagbumotor ko Lord. Maraming salamat po. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Maraming salamat po at hindi po ako na-aksidente. Hindi nyo po ako inayaang mapano, masiraan Lord. I love you Lord. Thank you po. Ay, grabe. Grabe ang pagod. At pagdating doon sa mismong finish line, nag-aabang na doon si Sir Noel ng Drive Plus PA. So maraming salamat po Sir Noel. Kung napapanood nyo pa nito, maraming salamat po sa pag-aasikaso mula una sa mismong starting hanggang dito sa mismong pagbalik namin na wala pang pahinga, naghintay sa atin at nag-aalala dahil hindi tayo masyado nakakapag-update dahil nga focus tayo. Wow. Sheesh. Grabe. Yan na. Thank you Lord. Woo! Grabe. Woo! Nagawa din natin. Grabe. Woo! Ayan. Ito na. Nasa finish line na tayo. Thank you. So ito yung naging ending odometer natin, 25552. Thank you. Ayan. Ayan. Woo! Boss Ironman is not a race. Sa mga nagbabalak sumali ng Boss Ironman, iwan nyo po yung mga tinatawag na yabak at pride. Doon pa lang mismo sa mismong starting line. Always remember, hindi lang po tayo yung nasa kalsada. Marami po mga bystander, maraming mga motorista ang gumagamit ng kalsada. Huwag po kayong mag-e-expect sa mga naka-big bike na tatakbo ng 60 to 80 kilometers per hour. Kailangan lagi magdasal, magdoble ingat, at irespeto yung mga kapwa natin motorista. Tulad ng sinasabi ng boss organizer, yung yabang at pride, wag nating dadalhin kapag nasa motor na tayo. Iwan natin sa grid at magmotor tayo ng nababase sa kapasidad ng motor at kapasidad ng isang rider. Kaya kung sasali po kayo sa ganitong event, ang pinakamabisang pamamaraan para lagi po kayong safe, lagi po kayong magdadasal. Thank you boss. Grabe experience to. Salamat po.